Verse 33. 33. Busa sa samang paagi, bisan kinsa siya diha kaninyo na wala nagasalikway sa tanan na iya, siya dili mahimo na akong tinunan. Amen. So, whoever he be of you that forsaketh not all he hath, he cannot be my disciple. No? So kung bisan kinsa nato nga dili ta musalikway, dili nato isalikway ang tanan nga naa nato, dili ta mahimong tinun-an ni Jesus. Are you understanding? Nasabtan nimo? This is the requirement. So mao kini ang gikinahanglan. But we want to tell God what we will do and what we won't do. No apan kita gusto ta nga kita mo'y magbuot kung unsay ato ang gustong buhaton or unsay dili nato buhaton. Now here's what he said. So mo ni ang giingon. Verse 34 and 35. 34 ug 35. Ang asin maayo, upon kon ang asin mawadan, si ayang kalami sa unsa kini itimpla. Okay? Verse 35. Kini dili angay sa yuta, ni alang sa tapok sa kinalabang. Upon ang kinalabang? Libang. Yes. Upon ang mga tawo, most salibay ni ini sa gawas. Siya na adunay mga dalungan sa pagdungog Papaminawa. papaminawa siya. Amen. So he's saying, if we lose our saltiness, if we lose our love for the Lord, if we tell God what we want to do and what we don't want to do, he says, I have no use for you. You get thrown out into the dung pile. No? I can't use you. So- I want to use you, but I can't use you No, so because kung- you're limiting me. Kung mawala din ang ato ang kaparat, diba? Ingon ang pulong sa Ginoo nga kita mga asin, nining kalibutana. Kung mawala atong kaparat, buot pasabot, kung mawala ang atong pagigugma sa Ginoo, buot pasabot, nga kung kita na may magbuot sa unsang pamaagi nato gusto nga mga lagad sa Ginoo, tungod kay ginalimitahan nato ang Ginoo, nagaingon siya nga dili ko kamo magamit. Mas maayo pa nga ilabay ko na lamang kamo ni adtong pinundok nga kinalibangan. Hangin. Are you understanding? Nasabtan ninyo? No, Ikson, you can't take this the wrong way. No dili ninyo ni pwede dawaton igsoon nga sayop. You can't get into guilt and shame No dili pwede nga bation nimo nga kanang sinad-an ka or in judging or yourself. kanang imong hukman ang imong kaugalingon, imong iduot imong kaugalingon nga It's nalagi. just for information. No apan para lang nimo nga sayod ta ba nga mo dinhi. It's a self-examination. Where am I really at in my walk with God today? Para nga mususi ta sa ato ang kasing-kasing asa naman ko karon sa ako ang pagpangalagad sa Ginoo. Why? Because God wants to use you. Nung ano man, ganun kinahanglan nga susihon nato tong kagalingon kay gusto sa Ginoo nga gamiton ka. Are you understanding it? Nasabtan nato igsoon. He wants to help us. Gusto niya nga tabangan ta. Okay, so back in August, So ag sa bulan sa Agosto, I asked Apostle John to write us a greeting for this conference today. so iyang gihangyo si Apostle John nga kanang musulat og pagpangumusta para niini nga panagtigom. And I'd like to read you what Apostle John said in August. So basahon niya kung unsay giingon ni Apostle John ag sa panahon sa Agosto. Because the Lord is leading us in this meeting right now this way. Okay, sa inganing pamaagi ta ginatultulan sa Ginoo. So please, talihog. Sige. Pangumusta gikan sa Post Falls, Idaho, USA. Inaot ko nga ikaw ug ang tanan kaninyo mapanalanginan sa atoang pagtinguha sa buluhaton. Nga mao kana ang atoang tinuod nga pagdaig kang Hesukristo. Hapit na siya nga mobalik nga hari sa tanang hari ug Dios sa tanang Dios. Makapamata nga panghuna-huna, isip nga kitang tanan mga pangulo, kay pagahukman sa pagbalik ni Hesukristo sa iyang paghukom, ug sa unsang pamaagi, nga atong gipamatasan ang atong kaugalingon sa buluhaton. Sa Hebreo 13:17 nagingon, sundan ninyo or itugyan ang inyong kaugalingon ni adtong mga nagmando ibabaw kaninyo ug
Pag masinugtanon kamo kanila tungod kay nagbantay man sila sa inyong mga kalag, isip nga sila maghatag og nga sila paninglan sa Ginoo. Kita kana. Sa samang pamaagi nga kita gikinahanglan og mahimo gayod nga muhatag ta og panubagon sa Ginoo sa atong mga kaugalingon ug sa unsang pamaagi nato giampingan ang mga katawhan sa Dios nga gikumitar sa ato ang pagkapangulo. Ang tanan nga atong buluhaton nagkinahanglan nga magsugod kang Kristo isip nga siya ang atong Dios. Dili ba siya ang ato ang Dios? Sa diha nga si Pablo gikumpronta sa Ginoo sa dalan padulong sa Damascus sa buhi nga Dios, sa buhi nga si Jesucristo. Nagkapuliki siya sa iyang pagtuo nga siya nangalagad og Dios nun sa Ginoo. Tungod kay iya amang gibungkag o giguba ang mga kasimbahanan. Apan sa diha nga gikumpronta siya sa Ginoo, si Pablo miingon, Ginoo, unsa man ang imong ipabuhat sa akoa? Kini nga pangutana nga magsugod sa pag-ila nga si Kristo ang atong Dios, ang atong agalon, mao ang sinugdanan sa iyaang dako kaayo nga buluhaton. Unya sa Lucas 6:43 taman 46, anaa dire ang pagtudlo ni Kristo sa usa ka maayong punuan nga nagdala og maayong bunga gikan sa maayong kasing-kasing. Unya si Jesus nangutana sa mga naminaw niini nga pangutana. Nganong mutawag man kamo kanako og Ginoo apan wala kamo nagbuhat sa mga butang nga akong ginasulti? Maaplikar ba kini sa atoa? Maaplikar ba kini karon sa atong panahon? Nagtuo ako nga oo. Kini tungod kay ato ang ginabaliwala kung unsa ang gihatag ni Kristo sa simbahan ug sa unsang pamaagi ang iyang buluhaton nga mamuhat dapat. Si Kristo ang pulong, Juan 1:1. Hinaot nga kitang tanan seryosohon nato nga atong timbang-timbangon kini karong adlaw sa atong pagkonsidera ug sa pagpaminaw sa iyang pulong nga rika nato nga kita iyang mga alagad. Aron nga atong matukod ang iyang iglesia sa iyaang kaugalingon nga mga sugo. Hinaot nga kita magpaubos ug magpakamapainubsanon sa iyang atubangan sa samang pamaagi nga kita nagpakamapainubsanon sa iyaang pulong. Hallelujah. We didn't know how the Lord was going to lead us today. No, so wala ta kabalo, wala mi kabalo, wala sa kabalo sa kung unsang pamaagi nga ang Ginoo mugiya nato karon. But everything that I'm hearing apan ang tanan nga iya ang madunggan and seeing ug makita right now sa karon is the massive change that needs to be made in the body of Christ. mao ang dako nga panginahanglanon sa kausaban sa lawas si Kristo. Where God is calling us to utter death to our self-will. Diin nga ang Ginoo igsoon nagatawag sa atoa nga kinahanglan tang mamatay sa ato ang kaugalingong pagbulutan. So we can resist Him No, pwede gyud ta nga modili sa Ginoo. with our own will. No, sa ato ang kaugalingon nga pagbulutan. We can continue to resist Him No, makapadayon gyud ta. Pwede gyud ta nga makapadayon nga magdumili sa Ginoo. or we can humble ourselves O dili ga ha? Pwede pud ta nga magpaubos sa atong kaugalingon and repent ug maghinulsol. and say, Lord, not my will, but your will be No, done. nga atong isulti ba Ginoo, dili ang akong kabubuton, ang apan ang imong kabubuton may matuman. And that choice is ours today. Ug ang pagpili igsuon naa nato karon. Amen? Amen ba? So you understand? Nasabtan nimo? Are you hearing the voice of the Lord speak to you No, nadungog about what you're not obeying Him in? no, madungog ba ninyo igsuon? Napaminawan ba ninyo karon kung unsa ang ginaingon sa Espiritu sa Dios sa inyong mga espiritu karon sa inyong kasing-kasing kung unsa ang iya ang gusto nga ipabuhat sa imo apan kahangtod karon kay nagadumili gihapon ka? Madungog ba nimo siya? Na ba siya ginaingon sa imo Nga mao ni. Akong giingon nimo nga buhata pero wala gihapon nimo gibuhat. The Lord wants to lead us into repentance. No, ang gusto sa Ginoo igsuon nga tultulan ta ngadto sa paghinulsol. He has great things planned for us the rest of this conference. No, adunay dako kaayo nga plano ang Ginoo para sa atoa niini nga panagtigom igsuon. But first, I believe He wants to get out of the way the self-will. No, apan una sa tanan gusto sa Ginoo nga tangtangon usa
no? Sa iya ang dalan ang ato ang kaugalingong pagbulutan. Di niya gusto nga mababagan siya, dili gusto sa Ginoo nga babagan nato siya. Okay, so John Mike's going to read something else to you. So na ako'y lain pa nga basahon sa inyo And just take your time. And Okay. You're free to explain wherever you feel to explain. Alright. And before he reads this, I want to talk about forgiveness. No, so sa dili pa na nako basahon, gusto niya maghisgot sa pagpasaylo. Is there anybody in your life that you're struggling to forgive? Naaba ninyo dire nga naamoy kuan tawo sa inyo ang kinabuhi nga maglisod gyud mo nga pasayloon. Are you struggling to forgive yourself? Naglisod ba mo pagpasaylo sa inyong kaugalingon? We'll talk about forgiveness. No, maghisgot ta may tungod sa pagpasaylo. Igsoon, the body of Christ takes forgiveness of God for granted. No, ang lawas ni Kristo igsoon kay ginabaliwala ra gyud nato ang pagpasaylo sa Ginoo. Many times we use forgiveness as a get out of jail free card. Nung kasagaran, ginagamit nato ang pulong nga pagpasaylo para nga makaikyas ta no, sa prisuhan. Ubot pasabot para nga mawala ang ato ang pagkasinad-an. Ang mga hiro kong pasaylo kay para dili na ako mabati nga bad ka iko. We sin against the Lord, No, nakasala ta batok sa Ginoo, and we know we're sinning. then kabaluta nga nagapakasala ta. We know we're being disobedient. Kabaluta nga nagmasinupakon ta. And we say to ourselves, Then moingon dayon ta sa tong kagalingon. it's okay. The Lord will forgive me. No, okay ra. Grasya bitaw ang Ginoo. Pasayloon ra man pud ko ni Lord. I know it's serious. No, seryoso ni igsoon. Forgiveness seems so easy for us to receive. No, so para nato ba nga mura bitaw sayo na lang kaayo nga dawaton ang pagpasaylo. Without understanding what it costs. Nga wala ta nakasabot unsa di ay ang ganti unsay bayad ato. Unsay gikinahanglan nga ibayad para nga makadawat ta aning libre nga gasa. What our forgiveness cost heaven. No, unsay nawala sa langit What para our, madawat nato ang pagpasaylo. what our forgiveness cost Jesus Christ on the cross of Calvary. Unsay nawala, unsay gibayad, unsay gibaylo ni Jesucristo igsoon sa krus sa Kalbaryo para nga makasinati ta ani nga pagpasaylo. We take it for granted, Kung igsoon. kasagaran kay ginabaliwala ra nato na. And if we don't understand the cost of forgiveness to us, then we're motivated to continue to disobey God. No, so Because we say to ourselves, it's okay, He will forgive me. So kung dili gyud nato masabtan igsoon kung unsa di ay ang bili ngano nga nakadawat ko ani nga pagpasaylo, unsay nawala sa langit, unsay sakripisyo nga gikinahanglan sa langit, sayon ra gyud kaayo nato nga ipadayon sa pagpakasala o dili gaha sa pagsupak sa Ginoo tungod kay ang atong una-una ay ang Ginoo mapasayloon man na siya. So bisag kanus sa akong mga yung pasaylo, pwede ra gyud. Kay wala man nato nasabtan nga bililhon man di ay ni, mahal man di ay kaayo before ko nakadawat og pagpasaylo, naa di ay bayad. And so we need to understand the cost of sin because all sin is disobedience and all sin is death. It will bring death to you. Nunya kinahanglan nato masabtan igsoon ba nga unsa kabug-ata, unsa di ay unsay ganti, unsay bayad, unsay presyo aning sala igsoon kay tanang klase nga sala kay pagsupak gyud na sa Ginoo. Then tanang klaseng pagsupak kamatayon gyud na igsoon. Disobedience will cost you your call. No, ang imong pagkamasinupakon, ang pagbuhat og pagsupak sa Ginoo igsoon, mao gyud na siya kanang makakawat sa imong tawag. It will cost you the plan of God for your life. No, dayon mawad-an ka sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. We need to understand the cost No, kinahanglan nato nga masabtan ba unsay ganti ani. because all sin will bring death to us. No, tanang klases nga sala igsoon kay kamatayon gyud na ang dala sa atoa. It will rob us. No, makawatan ta ba? Are you understanding? Nasabtan nato igsoon? Please do not feel condemned. No, igsoon.
palihog. Ayaw ninyo dawata ang not what God's pagkasinatan. trying to do. No, kay dili na mao ang gusto sa Ginoo. But we do need to be honest in examining ourselves No, right apan, now. di kinahanglan nga kita kanang magbatinod-anon sa atong kagalingon nga pagsusi sa atong kagalingon. Because God's getting ready to do something amazing here this week. No, tungod kay ang Ginoo nagaandam na sa pagbuhat og dako kayo nga mga butang niining si manahuna. Okay, so JM, please. Sige. So basahon ako ni igsoon gikan ni siya ni ang nagsulat ani kay si Oswald Chambers. Ang title sa libro kay My Utmost for His Highest. Kung familiar mo ni Oswald Chambers. Daily devotional. Daily devotion siya. This happens to be today, the 21st. So para ni siya karong adlaw nga devotion. No, so giuluhan siya og it is finished or nahumana. Ingon diri nga ang kamatayon ni Hesukristo mao ang katumanan sa kasaysayan sa mao gayud nga panghuna-una og intensyon sa Dios. Walay laing dapit nga makita nato si Hesukristo isip nga martir. Ang iyang kamatayon dili lamang usa ka butang nga nahitabo sa iyaa o usa ka butang nga tingali pwede unta nga malikayan. Apan ang iyang kamatayon mao ang pinakarason nganong mianhi siya. Ayaw itukod ang imuang pagpanabot sa pagpasaylo sa ideya nga ang Ginoo nga atong amahan, nga kay ang Ginoo atong amahan ug iya tang pasayloon tungod kay nahigugma man siya sa atoa. Kana maoy mo kontraryo or supak kana sa gipadayag nga kamatuoran sa Dios diha kang Hesukristo. Gihimo lamang ni ana ang krus nga walay bili ug ang paglukat nga daw walay gamit. Ang Ginoo mo pasaylo og sala pinaagi lamang ug tungod lamang sa kamatayon ni Kristo. Subuot pasabot ang iyang ginapasabot diri ba nga kasagaran ang atong pagtuo nga ay si God, si Lord, mapinasayloon man na siya kay love ko niya. Pero ang rason ngano nga mo pasaylo ang Ginoo dili man agi kay love kaniya. Dili jud. Ang rason nganong makapasaylo ang Ginoo tungod sa krus ni Kristo. Kay kung wala ang krus, ang nabilin ana kapungot ra gyud. Kaya ang kamatuoran igsoon tungod sa imong sala, tungod sa akong sala, di ba? Napungot man ang Ginoo. Balaan man siya. Di ba? Ingon sa ikaduhang Korinto 5:21 nga si Jesus nahimong tunglo alang kanato. Para nga mahimo tang pagkamatarong ni Kristo. Nahimo tang matarong sa iyang atubangan. No, so dili day nato lang taon ba nga pasayloon para sa gingon ni Daddy nga pasayloon ra ko sa Ginoo ani oy. Kay nahigugma man siya nako. Ay, manghira ko pasayloon niya dapit. No, magrepent ra ko. Dili. No, kay kung yan atong pagpanabot sayop di ay dapat nga lantaw nato ba nga Lord, gipasaylo ko nimo tungod sa krus gyud, dili tungod nako. Dili tungod kay nahigugma ka nako. Kay kung wala ang imong krus, dili gyud ko mapasaylo bisan nahigugma sa nako. Di ba? Hallelujah. So ang Ginoo makapasaylo siya sa mga tawo sa walay lain nga pamaagi gawas sa kamatayon sa iyang anak. Ug si Jesus gituboy isip nga manluluwas tungod sa iyang kamatayon. Sa Hebrehanon 2:9 nag-ingon nga makita nato si Jesus alang og tungod sa iyang pag-antos sa kamatayon nga gipurong-purungan sa himaya o kadungganan. Ang pinakanindot nga nota sa kadaugan gipatingog sa mga dalunggan sa nangangha nga universo diha sa tingog sa krus ni Kristo. Sa diha nga si Jesus miingon nahumana. Juan 19:30. Mao kana ang katapusang pulong sa paglukat sa katawhan. Ang bisan unsa nga makapaubos o kumpleto nga motangtang sa pagkabalaan sa Ginoo, pinaagi sa sayop nga panglantaw sa iyang gugma, maoy nagsupak sa kamatuoran sa Ginoo nga gipadayag pinaagi ni Hesukristo. Ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga motuo ka nga si Hesukristo nagbarog kauban nato og batok siya sa Ginoo. Tungod lamang kay gikaluy-an ta ug tungod sa iyang kahingawa kanato. O dili bagaha nga nahimo siyang tunglot alang nato tungod kay gikaluy-an ta niya. Si Hesukristo nahimong tunglo alang kanato tungod sa langit nun nga sugo. Amen. Ang atong parte sa pagkaamgo niining dako nga pagpanabot sa iya ang tunglo mao ang pagkonbiktar sa sala o ang pagpaila kanato sa atong sala. Ang pagkonbiktar or kining conviction or ang pagpaila nato sa ato ang sala
gihatag sa atoa isip nga gasa sa kaulawon ug sa pagpasaylo. No? Okay. Sa diha di ay nga mailhan nato kung asa ta nakasala. Mailhan nato kung asa ta ni supak, di ba maulaw man ta sa tong kagalingon? No, makabati tag kaulaw ba nga? Uy, makaulaw man ni uy atong gibuhat. Makaulaw man ni akong gibuhat uy. Ni supak ko sa Ginoo. Di ba? So, ma-convict dayon ta. No? Mapailas sa to ba nga ay sayop di ay ni. Dili di ay ni maayo. Dapat dili na din ako ni ipadayon. Dapat dili na din nato ni ipadayon. So, gasa siya. Mao kana ang dako nga kaluoy sa Dios. Si Jesucristo nasuko o gikaaligot-gutan niya ang sala sa tao. Ug ang kalbaryo mao ang sukdanan niini nga kapungot. Hallelujah. Amen. Amen. So we tend to take forgiveness for granted, igsoon. So kasagaran igsoon kay ato ang gipakawalay bili or kanang wala nato gitagad ang pagpasaylo. So what is one of our favorite things to say to people? Unsay kasagaran nato nga paboritong ginaingon sa mga tao? If we've done something wrong, what do we say to them? No, kung nakasala ta, unsay atong kasagaran nga ingon? What? Sorry. Sorry. I'm sorry. No, di ba sayon kayo nato, di ba? Mga bungat sa tumbaba, sorry. No, pag natay na buhat. Sorry. It's so easy to say. No, sayon kaayo nato na iingon. But do we really mean it? Pero ang pangutana na igsoon, tinuod ba gyud na? Nga kanang nasabtan ba gyud nato kung unsa kang hilato tong gibuhat sa tawo. You come late to church, you tell pastor sorry, but then you come late to church the next time too. No, nga mo Are you really sorry? No, kanang moabot ta nga ulahi na sa oras, then moingon ta ni pastor, pastor sorry. Then pagkasunod na po, late gihapon ta, pastor sorry. No, ang tinuod ana ba, tinuod ba gyud ta nga naghinulsol? Tinuod ba gyud ta nga nangayo og pasaylo? Are you understanding? Nasabtan nato? Sorry is the get out of jail free card. No, so Oh, I'm sorry. No, so But then nothing changes. Then the question is, are you really sorry if you intend to do it again and again? No, so ginagamit na lang nato nga usa ka lisensya ba nga para makaikyas ta sa kapungot anang atong gikasuk nga ni anang atong nasad-an nga moingon ta nga sorry. Kay pag moingon tag sorry, ang buot pasabot gyud ay unta ana nga pasaylo ako ha, nakasabot ko nga sayop to akong gibuhat. Dili na nako buhaton sunod. Pero kung gabalik-balik ta, nga gabuhat anang salaa, then magsige pud tag ingon og sorry, naghinulsol ba gyud ay ta tinuon? Are you getting it? Nasabtan nato? We say we're sorry. We're hoping that they'll let us go. No? That So nga we mo won't talk about it anymore. I'm sorry. So moingon ra tag sorry ba? Sayon ra kayo nato giingon og sorry kay kanabang para bitaw nga dili na nato to hisgutan ha, dili na ta maghisgot ato akong nabuhat. Let me tell you the first thing that I taught my leaders. The very first thing I taught my leaders. No, pinakauna nga butang nga iyang gitudlo namo nga iyang mga leader. You want to be a leader Kung ganahan ka mahimong in this pangulo, ministry? niini nga buluhaton. Wala Filipino time. Dili- Wala Filipino time. No Filipino time because the Bible says above all things the servant of the Lord must be found what? Faithful. No? So ang una gyud niyang gitudlo sa amo nga mga leader, ni ana sa ganahan ka mahimong leader ani nga buluhaton, dili pwede nga ulahi ka sa oras mo abot. Dili pwede ang Filipino time. Kay ang pulong sa Ginoo nagingon labaw sa tanan ang usa ka alagad o nangalagad sa Ginoo kinahanglan nga makaplagan nga matinud-anon. How many of you have jobs? No pila man ninyo diri nga namoy trabaho? You work for Del Monte? Yan sa diri nga nagtrabaho para sa Del Monte. Do they allow you to come in late? Musugot ba sila nga late mo? Dili, no? Dili. Why do we think it's okay to come to church late? So nga naman nga, pag para sa Ginoo, pagsimba kay okay ra nga malate. In the holy presence of the Lord. No, sa balaan nga presensya sa Dios. Why are you so quiet? Nganong hilo man ta? Agay, I know. Tinuod jud. No? I'm not rebuking you, No, honor. igsoon ha, ayaw na hunaangan na madlong mi or napakaulawan mo. Wala. I have no idea who's late and who's not late. Okay. I have no idea. Wala siya idea, wala siya kabalukin sa Except for I late. did notice Pastor was late today. No, gawas sa iyang nabantayan nga si pastor daw late. I'm teasing you, Pastor. I'm teasing you. Sunlog ra.
I'm making a point because when we come late, what do we say? No, so pag moabot What do you ta nga say? late, pag moabot ta nga late, unsa may atong ginaingon? Sorry. What? Sorry. I'm sorry. Sorry. Is that what you say? Amo ba natong ginabuhat? I'm sorry. But then, are you really sorry because the next time you're late again? No, tinuod ba na nga kanang seryoso ba ta sa tong pagpangayo og pasaylo? Seryoso ba ta nga naginulsol kay gibuhat man gyapon nato. Genuine repentance means a change, a turning away, No? going the other way No, kay ang from tinuod the bad nga behavior. ang tinuod nga paghinulsol, ang tinuod nga pagpangayo og pasaylo kay pagtalikod gyud na. Pagbiya atong imong giila nga isayop di ay ni dili nako ana, diri nako aning insakto. So just like Ixon, we use the word sorry many times to Jesus Cristo, forgive me, but we have no intention of changing No, wala. our direction. Pare sa daghang mga panahon ing ana po ang atong ginabuhat kan Jesus. No, moingon ta Lord, pasaylo jud ko Lord kanang pasaylo ako. Nganong mga itag pasaylo ang tinuod jud ay ana kay dili gyud ta tinuod nga magganahan mag-usab. Ang ato lang ganahan ba nga di ta ganahan nga makilatan. Am I telling the truth? Di ba tinuod? Di ta ganahan ba nga silutan ta tungod sa atong sa atong nabuhat nga sayop. What happened to our guitar player? Huh? He's cooking rice. 'Cause I'm going to need him in here to play if he can. In just a few minutes if he can. Okay, so are you understanding what I'm trying to say? Nasabtan nato igsoon unsa iyang gusto nga ipasabot sa ato ha? We take saying I'm sorry for granted, and we take forgiveness to the Lord for granted. Nga sayon ra kayo nato ba ato ra bitong ginapakasayon ra nato ang pagpangayo og pasaylo. Kana bang sayon ra kayo nato? Wala nato natagaan og dako nga pagtagad ang pagpasaylo. And I'm ug ang talking paghinulsol. about me too. I'm No, talking so- about me. Ni apil mi ani igsoon dili agi kay kami mo nagtindog diri gawali wala mi labot. Apil mi. We're all in this together. No, So, dungan ta ani igsoon igo mo igo pod mi. Tabas mo tabas pod mi. and that needs to change. Ngunya kinahanglan na siya mausab. Nung kinahanglan siya mabag-o. Okay, so I'll give you an example. So, usa ka ehemplo igsoon. I don't think you feel bad enough, so I have to help you feel more bad. So nagtuo siya nga tingali wala dili pa kayo bugat ang imong nabati dungagan pa nato. I'm just joking. Don't Joke look at bitaw. me like that. I don't want to make you feel bad, but I hope the Holy Spirit will convict us all. Hallelujah. No dili niya gusto igsoon nga kanabitang mabati nato ang kanabitong guilt or kanabitong gipakasadaan ta or Okay. gipadunggan ta. Apan ang gusto nato nga ang balaang espiritu magkonbiktar nato ba magkutaw nato. Kutawon ta nga nasakto jud. Naigo ko da. Salamat Lord. Have you ever experienced true repentance? Nakasulay na ba mo nga kanang tinud-anay gyud nga pag hinulsul ba? Ano ba tinud-anay gyud bitaw nga pag ila nga maot di kaayo ni siya nga kinaiya pa sa ilo ako Lord. Have you realized how ugly sin is? How horrible sin is? Nakaanggo na ba mo naabot na ba mo sa punto igsoon nga nasabtan gyud ninyo ba nga unsa ka ngilad, unsa ka maot kaayo ang dagway sa sala? I sometimes wonder in myself, do I really understand the devastation that my sin causes other people? No, so usahay kay makauna-una siya ba nga nasabtan na ba gyud nako tinud-anay kung unsa ka ngilad ang epekto aning ako ang sala sa ubang tawo? So I want to share this prophetic word So with gusto niya you about the Philippines. So gusto niya nga kanang i-share ni or ipaambit kini nga propesiya gikan sa Ginoo para sa Pilipinas. Now, some of you already have heard this word here. No ang uban ninyo diri nakadungog na ani. You're already praying this word. No ginaampo na ninyo ni. But I want to share it from a different point of view Apan gusto niya nga ipaambit kini sa lahi na pud nga panglantaw. about repentance. Mahitungod sa paghinulsol. So this is from the prophetess Cindy Jacobs. So gikan kini ni Propeta Cindy Jacobs. This just came out in June of 2024. This came out last June. So gigawas or gihatag kini June 27, 2024.
And so she said that her and her husband were landing on the airplane in Manila. The Lord spoke to me. While He was speaking, I felt intense love for the Philippines and my So samtang ningon siya diri nga samtang si Mike ang bana ni Cindy Jacobs ug si Cindy Jacobs kanang mulanding na ang ilang eroplano sa Manila, ang Dios nakigsulti kaniya. Samtang nakigsulti ang Ginoo sa iya, nabati ni Cindy Jacobs ang hilabihan nga gugma para sa Pilipinas sa iyang kasing-kasing.